Good morning, Anna Nation. Today is another Tuesday, and we are given again a chance to make this day the most beautiful day of our lives. Pamagitan ng Beautiful Smile with Dr. Maria Ana Claudia Paragas. Yes, live and alive every Tuesday at 12 o'clock. Ayan. Medyo gloomy ang weather, pero sabi ko nga, di ba, you can always bring your sunshine wherever you are. At sa pagbabalik, malalaman nyo kung sino ang guest namin at kung ano ang aming i-discuss. Ito sa Beautiful Smile. Hi, Anna Nation! Ayan, o yun na! Lumabas na ang ating guest. Ayan. Ayan. Ang ating guest po ay hindi po iba sa akin. Ayan. Talagang hindi iba. Isa ko siyang matalik na kaibigan. Ayan. Siya po ay graduate din ng UE College of Dentistry year 1990. O, diba? Talagang sinabi namin, edad, huwag na kayo mag-compute, pero 1990 po kami graduate. Hindi naman po halata, okay? And currently, she is an associate dentist sa Limb Dental Clinic, Especially Limb Dental Clinic. Napakasipag po nito. Meron din po siyang sariling clinic sa Caloocan City, okay? Nag-ano po siya, pagka-graduate po namin ng dentistry sa UE, nag-ano po siya, externship program sa UP-PGH in oral surgery and finished her preceptorship in orthodontics in dentistry year 2019. Ayan, after working so many years sa ang lupalit, secret kung saan. Okay, ladies and gentlemen, my very good friend, Dr. Adelisa C. Valesa. Hello, Ade! Hi, Good morning. Good morning, Mehan. Good morning, ayan. Sa ano po kasi sa College of Dentistry, ako po'y Mean. Kasi dalawa kaming Ana. Ayun. Mas maganda sa akin yung isang Ana. So siya yung kumuha ng pangalang yung pangalang Ana, kaya yung nickname ko, sige, nickname yung akin. Ayun. How are you, Ade? I'm fine. You're okay fine? Naman. Yeah. Ayun. Yung maganda. Oo, yan. Ay, yun ang maganda, di ba? Chill na chill tayo ngayon. At dahil chill din ang ating pag-uusapan today, bakit chill? Kasi syempre, ang dami ng kalungkutang nangyayari sa mundo. So parang gusto namin na chill usapan lang. Kumbaga, usapang pasyente nga, di ba? Alam niyo, sa pang-araw na araw na buhay namin mga dentista, iba't ibang mga pasyente ang aming mga nakakasalamuha. 'Di ba? Iba't ibang mga pasyente, 'di ba? Ade, all walks of life. Yes, oo, totoo. 'Di ba? Yun, iba-iba. Tapos, ang daming mga experiences, mga nakakatawa, yung iba medyo parang nakakainis, pero syempre hindi naman din kami dapat mainis, okay? So this episode dedicated sa ilang mga senaryo sa dental clinic. Mga real, these are real stories, okay? Nangyayari. This is not to, meant to ipahiya ang mga pasyente, ha? Gusto lang namin ipakita sa inyo ang buhay dentista na minsan napapag-usapan namin talaga ito, na minsan itinatawa na lang namin. So kayo naman mga ka-Ana Nation ko, mga pasyente, tawanan nyo na lang din. At saka para, kumbaga, tignan nyo on a dentist's perspective, paano natin mai-improve ang ating relationship sa ating mga dentist. Oh, somebody said hi. Sabi, Elisa from Dr. Elizabeth Valenzuela. Hi, Doc Ate. O, diba? Watching. Okay, tignan nga natin ang unang situation. Hello, Doc. Opo. Panoorin natin. Opo. Oh, pasensya na, hindi po ako nakabalik 2 years na. Opo. Opo, yung papastahan nyo, hindi ko pa nabalik. Kasi, Doc, pasensya, hindi pa ako makapunta. Tanong ko lang, kasi yung dapat napapastahan nyo dito, naalala nyo ba yun? Yung bagang ho sa taas, opo. Tinapay lang ho yung kinain ko. Nasira na po ano po bang gagawin ko? Opo. Opo, yun po yung dati na. Opo. Sige, opo. Ade! Tawa naman ako, Doc. Bigyan niya natin siya ng pangalan. Di ba, nakita mo yun, di ba, meron akong alter ego dito, di ba, si Ana Rama, ang pambansang tagatanong. Yeah. Hindi ko pa nabigyan ng pangalan niyang aking, kinuhang artista sa ngayon, eh. Sige, sa ngayon, pangalanan natin sila, si Ana Drama. Okay, Ana Drama.
Okay, yan ang unang entry natin sa drama. Sabi ganon. Ang sabi niya, ang sitwasyon, may nasira na raw siyang ngipin, tapos teleconsult, ha? Ano raw ba yung gagawin niya? 2 years na palang dapat mong pastahan yun. Oh. Tapos tinapay lang daw, nasira. Nagtututbot. Ano kaya? Anong sitwasyon dun? Anong nangyari dun, Dr. Ade? Bago ang lahat, gigreet ko muna yung graduates ng UE College of Dentistry, batch 1990. Especially Section A. Yay! Section A. Talaga. And all the other sections. Ulo ka. Ayan nga pala, kahapon birthday ni Dr. Ade. Happy birthday to you. Thank you. Naku. Ayan, galong-galong Coca-Cola dyan ang iinumin. Ako ka, ayan. Yan, may pa-music pa si Sir Dominic sa atin. Ayan. Ayan, Dr. Ade, anong sagot natin doon sa problema ni Ana Drama? Yung problema ni Ana Drama, yung mga no-show, na nag-transform na yung ngipin nila, hindi mo na makilala pagbalik nila. But still, nakikipag-communicate. Yun nga lang, hindi na natin, syempre sa dami ng pasyenteng hinahawakan natin, hindi na natin ma-recall yung mga previews na pinagawa nila sa atin or ipagagawa sana. Kaso hindi na nakapunta. So, pag ganito, dapat talaga i-advise na sila to visit us as soon as possible. Kasi hindi naman pwedeng teleconsult tapos pangangangain mo sa camera, di ba? Teleconsult. Hindi naman. Mahirap pa yung gano'n, oo. Yeah. Tapos at saka, di ba, 2 years ago pa pala, dapat pastahan. Tapos, sabi na naman, ayan na naman yung usong tinapay lang, nasira na. Alam niyo, hindi ho totoo yun. May existing condition. So, ayan bumisita ka na. Ayan, sa mga katanungan ganyan, bumisita ka na. May isang bumate from oral perspective kanina. Asa na nga ba yun? Hindi ko na, ayan, from our oral tuloy. Our Perspective TV, isang glooming tanghali po, Doc Ana and Doc Ade, at mga ka-people smile. Hello, oral perspective. Our perspective. Ayan, magandang tanghali din po. Belated happy birthday, Dr. Ade, and happy birthday today to my loving wife, Ana Maria Ojena Rosarda. Happy birthday po, Ma'am Ana Maria. Talagang makapangalan ako si Maria Ana, kayo si Ana Maria. Ayan, have a blessed and wonderful birthday as well. Ayan. Sige, next, Ana Drama, pasok. From Dr. Ryan Tionco. Good day, Ana Nation. Good day to you as well. Sige, si Ana Drama, anong sunod na sitwasyon? Yes, may appointment kasi ako kay Doc ngayong 12:30. Ako nag-set ng 12:30. Anong oras na ngayon? 12. 12 o'clock ngayon. Kasi kakancel ko sana. Kasi may biglang kung ano yung kailangan gawin. Pa-cancel na lang, ha? Pakisabi na lang. Patay tayo dyan. Okay, alas 12 na. 12:30 appointment kinancel. Okay. Doc Ade, ano masasabi natin dyan? Ito yung medyo nakaka-disappoint minsan. Kasi nadi-disrupt yung normal flow ng pasyente natin. Sana lang yung mga pasyente, days before, tumawag na or i-advise na yung dentista nila para ma-fill up yung slots na supposedly for them. Para hindi naman sayang yung time. Kasi mahirap mag-antay. Tapos, mahirap din ma-disrupt. Alam mo yon yung timing. So, dapat talaga, ina-advise nila yung dentista nila few days before. Out of respect na lang dun sa dentista. Yun lang. Opo, ayun. So, gano'n din. Kami rin naman mga dentista, gano'n. Pag nagka-cancel, kumbaga, minsan nagkakamali din. Pero, dapat talaga, parang cancel at least a day before. Yun na yung parang pinaka-minimum. Diba, Dr. Ade? Sige. Confirm. Situation number, confirm first. Okay. Situation number 3. Pasok. Ana Drama. Yung pagkakapasta mo dito. Parang hindi pantay. Doc. Kasi yung dating pasta po, yung dun kay Doc, parang mas maganda. Parang hindi maayos. Aray ko, judgmental. Ang tindi nun. Talagang hindi maayos daw yung pasta mo, Dr. Ade. Ano yun? Paano natin i-deal yung pasyenteng ganun? Paano natin siya i-deal? Medyo hurting. Pero kasi nga, di ba sabi nila, the
the customer or the patient is always right. Para lang ma-please natin sila. Minsan kung talagang, kasi aminin na natin, may days na hindi maganda yung hipo natin. Alam mo yun, yung parang feeling natin hindi maganda yung gawa. May days naman na gandang-ganda ka sa gawa mo. So, in cases like this, better siguro to consider yung sinasabi ng pasyente. Baka naman talaga hindi pantay, baka naman talaga hindi maganda yung kulay. We might as well give in to the request and repeat. Yun nga lang hurting, but we need to be humble at times kasi hindi naman tayo perfect. Yes, that's a very good attitude, Dr. Ade, 'di ba? Kasi hindi ba talaga naman kahit sa ano, parang ando pa rin yung the customer, although ayoko nung ganun, the customer is always right. Dahil meron talagang sobrang feeling righteous na, no? Pero ibig sabihin, comments like that, kailangan we should always take into consideration. Yes. Pero minsan merong meron siyang sinabi doon ibang yung comparison, 'di ba? Doon kay doktor ganun. 'Di ba? Sana anong masasabi natin sa mga pasyente ganun, yung sana wag na lang kayo mag-compare, 'di ba? Ay parang 'di ba? Iano niyo na lang yung kung ano yung work that day nung patient, nung nung doctor na yon. But that's a very good attitude, Dr. Ade. Next, Ana Drama. Talaga ngayon ko nabigyan ng title. Pinastahan, 5. Okay, tapos linis. Okay, sige po. Magkano lahat? Okay. 500 po muna iwanan ko, ha? Well, hindi ako kasi nakapagdala, hindi ako ready. Oops! Doc Ade! Well, may Gcash. May Gcash na ngayon. May Gcash. Dr. Ade, ready siya magpapasta. Ready siya ngumanga siya ng umanga. Diba? Ganon. Tapos, 500 muna. Maswerte kung ibabalik niya yung balance. Diba? Dr. Ade, naka-experience ka na ng ganyang patient? Oo. Tsaka, yun nga, ito yung mga, hindi naman sa nila lahat, pero I've encountered patients like this na pagawa ng pagawa, tapos pag oras na i-total mo na yung bill, magbibigay lang ng certain amount, not even half. Pero minsan naman kasi kilala ko. So, kilala ko or matagal ko ng pasyente. Alam ko na yung na ganun yung sistema niya. Compared to other patients na lalo na yung eksakto lang talaga yung dala nila sa bulsa. Hindi sila uupo sa dental chair hanggat hindi nila alam yung presyo. Kasi ayaw nila na magkautang. May mga ganung pasyente. So, yung mga mapifeel mo na na yung pasyente talagang willing to pay kasi eager siya to know the price agad. Alam mo yun? Oo. And sometimes, those are considerate patients, pero not that we are after the payment. Pero please be honest enough. Ang ayaw namin dito siguro yung may panlolokong magaganap. Correct. Di ba, Dr. Ade? Yun yung mahirap yung parang may panlolokong magaganap na okay, ang yabang-yabang mo, umupo ka, tapos ganun pala. Oo. Parang if the patient, kumbaga, has been honest enough, minsan di ba pwede bang, halimbawa, Doc, talagang dalawa yung kailangan bunutin pero pang isa lang po yung babayaran ko. We can always give in. And then, di ba? Yes. Tayo pa. And hindi masyadong hurting. Yes, oo. Kesa yung lolokohin mo kami. Kaya yan totoo 'yon, 'di ba? Ang mahirap pa, 'di ba? Yung sa mga ganyan, yung pag sa mga hindi nagbabayad na patients, minsan tayo pa yung nahihiya sa kanila, no? Oo, nahihiya tayo maningil. Ugali ng mga dentist yan. Okay, sige, next situation. Ana Drama. Bukas mo yung ngipin mo. Sige, bukas. Lakihan mo yung nga. Lakihan mo. Ay, naku, magagalit si Doc niyan. Lakihan mo, huwag ka iyak na iyak. Huwag ka iyak na iyak. Ginulugulo mo ako sa pamamalansya ko at paglalaba ko. Punta tayo dito, sabi mo, masakit ang ngipin mo. Bukas mo yan. Huwag kang iyak ng iyak, ha? Ayan, sige, ayok. Dali na, ay, nako, sige. Bubunutin yan. Lalo ka masasaktan yan, sige. Ay, sige, bubunutin na, sige. Ayan, ipasok niyo na, Doc, yung karayom. Galing naman ni Ana Drama, umart. Talaga si yung mga, kasi mga real, baka siguro yung si Ana, yung artista natin si Ana Drama, naranasan niya na yung gano'n, Talagang, feeling ko, ang pasyente rito is bata, di ba? Talagang minamanduhan ng nanay, okay?
Anong masasabi natin sa mga nanay o mga yaya o mga lola na ganito? So, yung mga nanay kalma lang. Kasi the more na ina-agitate or inaano nila yung bata, lalo yung iiyak, lalo yung matatakot. Ibigay natin sa mga dentista yung pagkakataon na kausapin yung bata, pakalmahin yung bata, i-explain sa bata yung gagawin. Kasi yung fear of the unknown ang na kinatatakutan ng bata eh. Tsaka yung minsan dentista ginagamit pa ng magulang na pananakot sa bata, di ba? Oo, dadalhin kita sa dentista, makulit ka, dadalhin na kabubunutan kita. So, so yun, dapat yung parents or yung guardians, ibigay nila yung chance na yun sa dentista na kausapin yung anak nila para mabigay yung right treatment. Kasi kung medyo mag-hysteria yung mom, tapos parang hindi na kayo magkakarinigan, lalo lang magiging anxious yung bata. Kasi hindi niya na alam kung sino pakikinggan niya, kung yung nanay niya o yung dentista. Ang ganda-ganda naman ng advice ni Dr. Ade. At saka ang may problema doon, di yung bata, di ba? Paano masosolve kung ganyan? Yes. Sa bahay na nga, pinagagalitan mo na sa sakit ng ngipin, tapos ganyan, di ba? Kasalanan nyo yung ba't masakit ang ngipin ng mga anak nyo. Ayan, nanermo na eh. Okay, Dr. Ade, magbabalik tayo. Magkakaroon tayo ng short commercial. Ay, at bago tayo mag-commercial, lagi ko itong nakakalimutan. I'm sorry. Dito sa ating Beautiful Smile, meron po tayong segment na I Read It at the Philippine Star. Ano po ang katanungan natin? Okay, habol po para sa mga kasagutan. Question, ano ang headline ng Nation section ng The Philippine Star kahapon, Monday, September 6, 2021? Okay, ulitin ko po, ano ang headline ng Nation section ng The Philippine Star kahapon, September 6, 2021. Hintayin po namin inyong kasagutan sa pagbabalik ng Beautiful Smile with Dr. Maria Ana Claudia Paragas. Ayan, hello, Beautiful Smile, it's back. We would like to invite everyone to be a supporter of our live stream and advocacy here in KP Television because we provide meaningful, useful, and life-changing tools and insights. You may send your support through our GCash or PayMaya account at 0968-718-5468. Ayan po. At hihintayin po namin ang inyong kasagutan sa I Read It at the Philippine Star. Ayan. Yung mga sitwasyon na aming pinag-uusapan ngayon ni Dr. Ade, okay? Ilan lang yan, okay? So ipagpatuloy natin. Dr. Ade, are you still there? Yes, I'm here. Alive. And alive. Ayan, sige. Tingnan natin ang next situation. Tingnan natin. Matagal pa ba, miss? Kasi 30 minutes na ako naghihintay dito. Okay. Sabi, sandali lang. Ano ba ginagawa dito sa pasyente? Pakisabi naman, card holder ako, ha? Card holder. Oh, yes. Nainip si card holder. Okay. Dr. Ade, sige. Anong natin dyan? Anong opinion natin dyan? So, ang tanong ko lang kung yung pasyente bang yan, may appointment. Ayun. Unang-una, di ba, lalo sa panahon ngayon, appointment. Okay. Yeah. Kasi importante yon. Kasi kung magugulo yung appointments dahil nagmamadali siya, parang baka hindi siya mapagbigyan ng dentista. Ngayon, yung on our part naman, we're doing our best to speed up without compromising quality, of course, to speed up the procedures. And we limit lang, kung halimbawa 1 hour lang binigay natin sa isang pasyente, we limit lang kung ano yung kaya within 1 hour. As long as nakikita natin yung flow ng pasyente, yung gap, yung pagkakasunod-sunod. So yun, yung sa mga patients na medyo demanding o sa time na pinag-aantay nila, medyo naiinip, minsan dapat bigyan din natin ng consideration ng dentista kasi minsan may nangyayaring emergencies or mga unexpected na pangyayari during the procedure. So, medyo bigyan naman natin ng leeway. Intindihin naman natin na yung dentista, ginagawa naman yung part nila. Yun nga lang.
may mga nangyayari nga talaga na hindi ina-expect. As long as hindi nila nakikita na yung dentista nakaupo lang at nakikita-chikahan lang dun sa pasyente, parang intindihin na lang natin na tayo na yung next and walang magagawa yung pagrarant natin. Okay. Andiyan lagi, choose to be kind. Ganun yes, di ba? Choose to be kind. Choose to be kind. At saka yung sitwasyon na yon, di ba? Sabi nga, talaga in-specify pa niya, parang na, card holder ako. Pareho rin naman, di ba? Yeah, we give naman the same attention to card holders. Kasi baka feeling nila discriminated sila kasi card holders sila. But we give the same amount of time. We give to the private patients who pay more. Pero still, we give the same attention and quality. Attention and quality. Okay, yes. Yan. O, diba? Ang ganda-ganda ng explanation ni Dr. Ade. Kaya huwag kayong masyadong magmatapang. At saka yung lalo na yung mga secretary yung kausap nyo, huwag nyo naman silang anuhin. Hindi nila alam ang nagaganap. Di ba? Minsan sila yung nasasampulan ng pasyente. Minsan nasasampulan din ni Doc. Okay. Pasok, drama. Talaga nagkaroon ng title. Ito. Gawin mo na ito chocolate. Gawin mo chocolate. Ay, sabihin na. Ito. Ito, mais. Sa'yo. Ito. Mais ang kainin mo sa'yo. Ayan. Oo. Ayun. Huwag kayo mag-ano dyan, ha? Iubusin niyo. Ito tinapa. Andun yung parang sa bag. Sige. Hintayin niyo. Nagpapapas ang katay niyo. Sandali lang, ha? Sa tingin ko, etong sitwasyon na to, Dr. Ade, pre-pandemic to. Yeah, pre-pandemic. Okay. Yan. Ngayon kasi hindi na pwede. Hindi na pwede yung ganyan. Okay, pre-pandemic, parang dala ang buong barangay, pero isa lang ang magpapapasta. Sa ganong sitwasyon, ano yun, Ade? Medyo nakaka-stress yan. Kasi unang-una, kung maliit yung receiving area, mapupuno agad. Paano kung may dadating na naka-appoint? Wala na mauupuan. Pero since pandemic nga, we follow the rules na wala dapat. Kasama kung hindi naman minor. Tsaka dapat dumating on time. Tapos yung in case man na matapos na itong pandemic, tapos mangyari ulit yung ganyang scenario na parang nagpipiknik sa clinic, sana sa ibang patients or families, i-respect naman nila yung clinic kasi hindi naman yung place to eat. Unang-una, sabihin na natin virus-laden or bacteria-laden yung air doon, tapos doon ka kakain. And tsaka kung may kinakain man, mangangamoy yun sa loob, diba? Sa loob ng clinic. Lalo na kung hindi yun nga. Baka may mais at mani pa dyan. Yung mani na iniiwan na yung balat doon sa floor. So yun. So respeto rin lang dun sa time at saka dun sa clinic. Kasi hindi naman yung place to eat. Kakain talaga, pumunta na lang sa ibang place, sa fast food, and do your thing there. Hindi dun sa loob ng clinic. Ayan ha, ganyan po ang ating mga reminder. Unless of course, okay, yung doctor ang nag-aya sa inyo na kumain, di ba? Yeah. Sandali, ayan, mamaya tignan natin, mukhang check natin sa ating tech kung panalo ba tong naglabas ng sagot sa I Read It. Mamaya bago tayo matapos. Okay, next situation please, Ana Drama. Okay. Good morning po. Nandiyan ba si Doc? Oo. Tanong lang kasi ako. Magkano pasta? Okay. Ano yun? Apat ng ngipin? 1,000? Ay, ano po? Yung bunot po ngayon, magkano? Okay. Tapos, pag yung magpalinis ng ngipin, magkano? Sige po, balik na lang ako ha. Salamat ha. Sana bumalik. Ayan. Yeah. Ayan, Dr. Ade. Canvas. Diba? Yeah. Totoo yan. Nangyayari. Mahilig mga canvas. Okay. Oo. Nagko-compare ng mga price ranges sa adjacent clinics saka din sa clinic mo. Ang pinakamagandang sagot dyan, paupuin na lang muna. Paupuin sa dental clinic for consultation. Then, ibigay na lahat ng quotation.
Kasi parang improper or impolite yung parang nagtatanong ka na parang namimili ka lang sa palengke, di ba? Na parang bibili ka lang ng commodity. Service ang binibigay natin. Ang service, iba-ibang forms. Pwedeng, sabihin na natin sa pasta, may malaki, may mahirap gawin, may nawawalang wall dun sa pasta. Iba-iba. So, siguro, basta masagot lang yung pasyente politely na balik na lang po kayo, ibibigyan kayo ng quotation as long as makita na lahat yung tinatanong nyo. That's the only time na ibibigay namin yung tinatanong ng presyo, hindi yung ganito na medyo nag-i-interrupt kayo at para lang magtanong. Ayun, di bali kung meron sekretaryong sasagot. Saka, tama po yun. Ibig sabihin, kaya madalas pag pag may nagtatanong, depende. Ayun, ang comment ni Dr. Ryan Tionco, ginawang window shopping daw. Yeah, tama. Totoo, di ba? Parang, bigyan nyo naman ho kami ng dignidad. Oo, di ba? There's dignity in our profession. Kahit naman anong profession Di ba? Respeto naman. Wala namang problema na. Kumbaga, syempre, yung iba, naghahanap lang dahil kung ano lang yung budget nila. Always talk to your dentist. Yes, walang masama. But always talk to your dentist. Bawa binigyan ka ng rate na gano'n, Doc, pwede po bang, eto lang po kasi ang money ko. Di ba? You can always, kumbaga you can always talk to them and tignan mo, baka mamaya kaya naman palang ibaba. Dahil nga, we're giving service. Alam mo yon, tatanggalin na lang yung service fee para lang magawan ka. Di ba? Pero ayusin nyo lang ang pakikipag-usap. Right, Dr. Ade? Communication is always the key to good relationship, diba? Yes. Ayun, ayan. Sa mga pasyente, tigilan na po yung pag-window shopping, May yung katok-katok, tapos ganyan. Tanong lang ng tanong. Ayan. Okay, next. Ilan pa bang, ilan pang sitwasyon ni Ana Drama? Pasok, parang meron pa tayong dalawa. Ay, sorry po, sir. Sige po, Doc. Nga po ako. Sorry. Pasensya na, Doc. Hindi ako nakatulog kagabi. Opo. Nakakaliw naman yan. Nangyayari yan. Nangyayari, di ba? Pero ayan, natutulog sa dental chair. Ang masasabi ko lang sa pasyente, dapat pag may appointment sila sa dentista nila, they should come physically and emotionally prepared. When I say physically, hindi sila kulang sa tulong. Tapos, hindi rin sila lasing or under the influence of whatever drug or medicine. I mean, dapat emotionally and physically prepared sila. Kasi yung dentista, nahihirapan na i-manage. Nahihirapan na i-manage yung procedure kasi nga hindi sila makontrol sa pagtulog nila. So, yun lang, dapat talaga walang masyadong pumunta ka ng ayos yung pakiramdam mo. Ready ka. Prepare. Pero Dr. Ade, there are really some patients na sinasabing once na maupo sila sa dental chair, alam mo yung relax na sila at makakatulog. Merong ganun Kasi minsan masyado na silang kampante sa atin, lalo na kung dati na silang pasyente. Siguro ang the best way kung talagang hindi mapigilan, lagyan na lang ng bite block. Kasi hindi natin masabi kung nagdi-drill siya, biglang nag-drop yung jaw. O paano na-perforate si pulp. So, yun lang, we take precautions kasi baka talagang hindi naman makontrol na yung nararamdamang antok. Ayan. Sige, tingnan natin. Parang meron tayong last from Ana Drama. Last na ba yan? Doc, opo, ito. Papapasta ko. Kasi maliit lang naman yung maliit lang yung butas. So, siguro maliit lang din yung gagalawin nyo. Oo, maliit lang yan. Hindi masyadong, huwag yung lalakihan, Tapos ito, Doc, yan, siguro, yan po, sa tingin ko yung sa banda rito yan, hindi yung mamaya, dito, sa banda dito, sa tingin ko pasta lang din, Doc, hindi na jacket. Opo, hindi naman po sumasakit, sa tingin ko, hindi naman kailangan ng jacket. Tapos dito, Doc, merong natapyas. Opo, hindi siguro kailangan ng bunot po, Doc. Opo.
ayan, Dr. Ade, may sariling treatment plan ang pasyente. Yeah, oo. Sila yung mga pasyente na playing doctors. So, hindi natin sila masisi kung gusto nilang magsabi ng preferences nila, but we need to explain in every procedure that we do. We need to explain. Hindi niya pwedeng sabihin na maliit lang yun. As if we have intraoral camera or even yung mirror, face mirror, show them first na eto, ganito kalaki yung cavity mo. Kasi minsan akala nila pinalalaki natin yung cavity nila when in fact we're excavating, di ba? We're excavating all the carious parts. So before we start and during the excavation process, maybe it's better to let them know, to show them na, ganito nakalalim yung cavity mo. Tapos yung sa iba namang sinasabi niya na ito, baka pwedeng hindi muna bunutin, the safest way is to ask for an x-ray. And kung may periapical na, at least may proof tayo na ito meron ka ng cyst or meron ka ng abscess. So it's for extraction. So I think kaya lang nagaganyan yung pasyente kasi defense mechanism siguro nila yun na parang siguro tinatanggal nila yung kaba nila or gusto lang nila maka-discount. Siguro ganun din. But we need to listen to them. We need to listen to them. Ayan. Alam niyo, nakakatuwa yung mga advice ni Dr. Adeno. Parang we really need to consider the patient's feelings. Sa lahat ng mga to. These are only a few, okay? These are only a few of the different situations that we get into every day, okay? Sa clinic natin, sa practice natin. But we always need to understand the patient. Kasi una, syempre tayo yung doktor, tayo yung mas nakakaintindi. Diba? Ade, okay, I'm giving you the floor para sa iyong last message. Hindi, pero bago ka muna mag-message, gusto ko munang malaman sa ating Sir Dominic, ayan, si Sir Dominic ang ating behind the camera ngayon. Sino bang nanalo sa hindi ko alam kasi kung ano yung headline. Parang dalawa nag-send ng answer. Okay, ano muna ang sagot sa ating I read it at the Philippine Star? Ayun, ang sagot po ay 22 Ilocos barangays under extreme ECQ. Aba, ngayon ko lang narinig yan, ha? Kahapon talaga, ganyan na karami, oh my God. At ang nanalo po, may nanalo ngayon, si Ma'am Mary Ann Obosa. Yun ang headline ng section. Okay. 22 Ilocos barangays under extreme ECQ. Nako, please. Mask is a must. Please. And please don't go out unless very necessary. Okay? Unless very necessary. Congratulations, Mary Ann Obosa. Okay, paki-contact na lang po ang Philippine Star. May ilalagay po kaming number dyan. At, na lang natin siya, no? Ibibigyan natin yung email. Ayan po. Call or text these numbers to claim your prize. 0927-676-8910 for Globe and 0933-8124-3814. Smart! Congratulations po. And I would like to acknowledge yung iba pa nating mga greetings. Tignan nga natin, hindi natin nabasa mamaya. Ay, from Doc Celian. Hello, Doc Mean and Doc Ade. Hello, Dr. Celian. Hi, Celian. Ayan, si Dr. Celian, naging guest na natin. Meron pa bang iba? Parang kanina kasi may mga biglang nagpa-flash, biglang nawawala sa paningin ko. Anyways, Dr. Ade, I'm giving you the floor, okay? Para sa iyong last, kumbaga tips and reminders to our Ana Nation. Yeah. A visit to a dental clinic is always a stressful situation especially for patients. So, as dentists, we should always choose to be kind and compassionate. Dapat maparamdam natin yun sa pasyente instead of being right or being perfect dentist. Kasi magtataka ka naman na maski hindi man ganun kaganda yung napoproduce nating pasta or prosthesis or dentures, marami pa rin bumabalik. It's because these patients see the caring part of us, the compassionate part of us, and yun yung pinahahalagahan nila. It's not easy for them to trust us. We should gain their trust and we should show them na as human beings, they should be treated as such. Ayan. That's all.
Ayun, that's all. And I thank you. Thank you. Dr. Ade. Okay. I will have you again some other time for some other topics. From our perspective TV, pag ganyan ang pasyente, saksakan ng madaming anesthesia. Joke lang po mga ka-Ana-Nation. Usually, yan naman talaga ang joke. Saksakan mo ng maraming anesthesia. Okay, with that, maraming salamat po muli sa inyong pagsama dito sa Beautiful Smile. And lagi po ninyong tandaan, bisitahin ninyo ang inyong mga paboritong dentista at least 2 beses sa isang taon. Pero pag may problema, mas maraming beses bisita, mas maganda po. Pero ngayong pandemya, syempre medyo limited, but we can always attend to you, especially pag mga emergency situation. Always brush your teeth twice a day for at least 2 minutes. And, okay, always remember to be the reason someone smiles today. This is Dr. Maria Ana Claudio Paragas for Beautiful Smile. God bless you all. Ades, kayo ka muna. Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof.